At ayan mga kripto, ngayon ay nakaharap po tayo sa isang mahirap na sitwasyon sa market kung saan ang dalawang sikat na altcoins na sina Ripple at Stellar ay patuloy na nakakaranas ng mabigat na correction. Matapos po ang malaking pagbagsak noong Lunes kung saan nawalan ng higit 4% yan sa XRP at mahigit 5% naman kay XLM Stellar. Pareho po silang nananatili sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga nagbebenta o sellers. Ayon po sa balita natin dito, ang paghina po ng momentum indicators at ang pagkasira ng derivatives metrics ay malinaw na nagbibigay ng sinyales na ang mga bears o ang mga sellers ang kasalukuyang may control sa takbo ng market sa panahong ito. Hindi po natin maikakaila ng ganitong klaseng galaw ay nagdudulot ng kaba sa maraming holders. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga numerong ito sa derivatives market, kung paano po binabasa ng mga eksperto ang mga galaw sa chart, at kung ano ang mga posibleng mangyayari sa mga susunod na araw habang sinusubukan ng parehong asset na humanap ng matibay na pundasyon. Ayan, bakit nga ba bumaba ang long to short ratio ni XRP at saka XLM ngayong linggo? Isa po sa pinakamahalagang tiningnan ng ating analyst na si Manish Hetri sa kanyang analysis ay ang estado ng derivative data na nagpapakita ng isang malinaw na bearish tilt o pagtagilid patungo sa ibaba. Yan, patungo po sa pagbaba. Kung susuriin po natin ang CoinGlass long to short ratio para kay XRP, makita natin na bumaba po ito sa antas na 0.83. Ganon din ang nangyari kay XLM kung saan ay nagtala naman ng ratio na 0.98. Ang mga numerong ito ay napakahalaga dahil pumalo na sila sa isa sa pinakamababang antas sa loob ng nakaraang isang buwan. Kapag ang ratio ay mas mababa sa 1, ibig sabihin nito ay mas marami ang mga traders na nag-abang o pumupwesto na bababa pa ang presyo kaysa sa mga umaasang tataas ito. Ngayon sa aking opinion, ang mababang long to short ratio na ito ay isang napakalinaw na babala na ang sentiment ng karamihan sa mga derivatives traders ay pabor sa mga sellers. Kapag ganito ang sitwasyon, ibig sabihin ay marami po ang naniniwala na ang kasalukuyang correction ay hindi pa tapos. Sa tingin ko, ang mga traders ay nagiging mas maingat at mas pinipiling kumampi sa kasalukuyang trend kaysa lumaban sa agos. Kung ang mga tao ay naglalagay ng pondo sa pagbaba o short positions, lumilikha ito ng karagdagang pressure sa presyo dahil mas marami ang kumikita kapag bumababa ang asset. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating bantayan ng maigi ang mga susunod na galaw sa derivatives market dahil malaki ang epekto nito sa mismong spot price sa mga susunod na oras. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng negative funding rates para sa mga traders? Bukod po sa long to short ratio, isa pang binigyang diin sa ulat na ito ay ang pag-flip ng funding rates patungo po. Yan, patungo sa negative na territory noong nakaraang Lunes na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang XRP funding rates ay sumadsad po sa negative 0.0058%. Habang sa XLM naman ay umabot sa negative 0.0210%. Yan, sa mundo ng cryptocurrency derivatives, ang negative funding rate ay nangangahulugan na ang mga nagpapahiram ng pondo para sa short positions o ang mga may hawak ng short contracts ay nagbabayad sa mga may hawak ng long contracts dahil mas malaki po ang pwersa ng nagbebenta. Ito ay isa ring tradisyonal na sinyales ng umiiral na bearish sentiment sa buong market. Ngayon, sa aking opinion, ang pagkakaroon po ng negative funding rates sa parehong XRP at saka XLM ay nagpapatunay lamang na ang mga bears ay handa pong magbayad para lamang mapanatili ang kanilang short positions. Ibig sabihin, kumbinsido po sila na may espasyo pang bumaba ang mga presyong ito. Para sa akin, ang ganitong klase ng metric ay nagpapakita ng market ay nasa ilalim ng isang temporary exhaustion ng mga buyers. Kapag ang mga short positions ang nagdo-dominate at nagbabayad ng funding, nagiging mas sensitibo ang asset sa anumang balita na maaaring magtulak dito sa mas mababang halaga.
Kailangan nating tingnan kung kailan po magbabago ang funding rate na ito pabalik sa positive dahil doon lang natin makikita ang totoong pagbabalik ng mga buyers. Paano naman hinahawakan ng XRP ang bearish pressure sa ilalim ng mga moving averages? Ayan, tingnan naman natin ang technical na aspeto ni XRP batay po sa pagsusuring ito. Ang presyo po ni XRP ay kasalukuyang nakikipag-trade sa paligid po ng $1.05. Yan po ay matapos ang malaking bawas sa halaga nitong nakaraang araw. Ang malaking problema ngayon ay ang pagpapanatili nito ng isang bearish near-term bias dahil nananatili ang presyo sa ibaba ng mga pangunahing exponential moving averages o EMAs. Ang 50-day EMA ay nasa $1.13. Ang 100-day EMA naman ay nasa $1.21 at ang 200-day EMA ay napakalayo sa itaas na nasa $1.42. Ang mga linyang ito ay nagsisilbing mabibigat na harang o overhead resistance para sa anumang pagtatangka ng pag-akyat. Sa aking opinyon, ang pagkakalagay ng presyo ni XRP sa ibaba ng 50, 100 at saka 200-day EMAs ay isang mabigat na pasanin para sa mga nais tumaas ng presyo. Para makita po natin ang tunay na pagbabago ng takbo, kailangan munang basagin at lampasan ni XRP ang 50-day EMA sa presyong $1.13. Ngunit sa ngayon, malayo pa tayo roon. Ang Relative Strength Index naman or RSI ay nasa malapit po sa 39 na value na nasa bearish territory pa rin. Yan. At ito po ay nagpapakita na mahina ang puwersa ng pagbili. Habang ang MACD naman ay nananatiling fractionally negative. Makikita natin na ang bawat pagtatangka ng pag-ahon ay madaling nadudurog dahil po sa presensya ng mga sellers sa clustered EMA resistance. Ang $1 psychological support ngayon ang pinakamahalagang depensa na dapat hawakan ng mga buyers para hindi po tuluyang gumuho ang mas malaking uptrend. Ayan. Bakit hirap naman makabangon si XLM sa ilalim ng 78.6% Fibonacci retracement? Kaya dito naman po tayo sa kay Stellar o XLM. Ang presyo po ni XLM ay kasalukuyang nasa 0.172 matapos din ang mahigit 5% na pagbagsak nitong nakarang araw. Katulad po ng XRP, pinapanatili po ni XLM ang isang mabigat na bearish tone dahil nakatayo ito sa ibaba ng mga susi nitong EMAs. Ang 50-day EMA ay nasa presyong 0.187. Ang 100-day EMA ay nasa presyong 0.186. At ang 200-day EMA ay nasa presyong 0.196. Ang mga ito ay nagsasama-sama bilang isang siksik na resistance band sa itaas. Bukod dito, ang presyo ay pinipilit ding ibaba ng 78.6% Fibonacci retracement level sa 0.173 na nagbibigay ng agarang pressure sa itaas. Sa aking opinyon, napakahirap para sa asset na ito na lumagpas sa kasalukuyang harang dahil sa siksik na kumpol ng mga moving averages sa itaas ng 0.18. Ang RSI ng XLM ay nasa paligid din ng 38 na nagpapakita ng malambot na momentum, habang ang MACD ay nananatiling bahagyang negative. Ipinapakita nito na ang mga sellers ay may hawak pa rin ng malaking bintahe sa panandaliang panahon. Kung hindi kakayanin ni XLM na manatili sa itaas ng mga antas na ito, ang panganib na bumaba ito patungo sa nakaraang structural floor malapit po sa 0.142 ay nananatiling mataas. Para sa akin, ang 0.142 hanggang sa cycle low anchor na 0.139 ang pinakaligtas na lugar kung saan maaaring subukan ng mga buyers na ipagtanggol ang kanilang position kung magpapatuloy ang correction. Ngayon ay anong mga support levels ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw? Habang patuloy po na sinusuri ng mga eksperto ang market ngayon, ang pinakamalagang tanong para sa bawat isa ay kung saan ba hihinto ang pagbagsak na ito. Para kay XRP, ang pinakamalapit at pinakamahalagang support ay nakasalalay po sa psychological at saka structural floor sa $1. Ito ang antas kung saan inaasahan ng karamihan na
na magpapakita po ng laban ang mga buyers maliban na lamang kung magkakaroon ng isang malalim at mas malawak na correction sa buong market ng cryptocurrency. Para naman kay XLM, ang suporta ay nakaposition po sa presyong 0.142 na sinusundan ng cycle low anchor na nasa paligid po ng 0.139. Para sa akin, ang mga antas na ito, yan, ang $1 para kay XRP at ang 0.142 para kay XLM, ang mga huling guhit na mga huling guhit sa buhangin para sa dalawang asset na ito. Kung sakaling mabigo ang mga buyers na depensahan ang mga numerong ito, maaari tayong makakita ng mas malalim na yugto ng correction na magpapahirap sa mga sumusubok na humawak ng pangmatagalang posisyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapaalala sa atin na sa mundo ng crypto, ang disiplina sa pamamahala ng panganib o risk management ang pinakamahalagang sandata. Hindi natin kailangang makipag-unahan sa pagbili habang bumababa pa ang presyo. Mas maalam na maghintay po ng malinaw na kumpirmasyon mula sa ating mga indicators bago po tayo magpasya na pumasok muli sa market. At ayan, sa kabuuan, malinaw na si XRP at saka XLM ay parehong nasa ilalim ng matinding pagsubok habang ang mga bears at ang mga sellers ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mababang long to short ratios, negative funding rates at ang pananatili ng mga presyo sa ibaba ng mga pangunahing moving averages. Ang correction na ito ay bahagi ng normal na cycle ng market, ngunit nangangailangan ito ng matinding atensyon at pag-iingat mula sa bawat isa sa atin. Ang $1 para kay XRP at 0.142 para kay XLM ang magsisilbing pinakamahalagang gabay sa mga susunod na araw habang hinihintay po natin ang pagbabago ng momentum. Patuloy po nating subaybayan ang mga datos at huwag kalimutang panatilihin ang lamig ng ulo sa gitna ng pagbabago ng presyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood. At maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.